Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang anak na labis ang pagmamahal sa kanyang ina. Kamusta ka, anak? Tanong ng lalaki na nanginginig ang boses. Kamusta si mama? Bakit hindi mo ko tinatawagan? Ano bang gusto mo? Malungkot na tanong ni William. Namimiss kita. Kayo ang pamilya ko. At ako. Hindi na pinakinggan pa ni William ang kasunod na mga sasabihin at binabanan niya ang cellphone. Lumabas ang binata sa balkonahe, huminga ng malalim at sinikap na magpakalma. Madalas na tumawag ang kanyang ama nitong mga nakaraang araw. Palaging sinisisi siya sa kawalan ng pakialam. Iniisa-isa kung gaano sila katagal hindi nagkikita. Ngunit hindi kayang makipag-ugnayan ni William sa kanya sa ibang paraan at hindi rin niya gustong tawagin itong papa. Nagsimula ang kwentong ito ilang taon na ang nakakaraan. Isang magandang araw sa buwan ng Marso nang nagtrabaho si William. Isang teenager sa edad na 16 na taong gulang. Kahit na isang delivery boy lamang siya, ay lubos niyang ipinagmamalaki na kikita siya ng sarili niyang pera para sa regalo sa kaarawan ng kanyang ina. Huwag kang mag-expect ng malaking pera. Agad siyang binalaan ng kanyang kasamahan. Maglalakad ka lang kaya ang kikitain mo lang ay pansigarilyo at pangkape. Okay lang yan, huwag kang matakot. Natatawang sabi ng lalaki habang tinatapik si William sa balikat. Hindi ako nagyoyosi. Mahinang sabi ni William habang inaayos ang tali ng kanyang backpack at may determinasyon na lumabas. Wala nang dapat katakutan si William. Kilala na niya ang kanilang lugar. At isang tingin lang niya sa listahan ng mga address ay alam na niya ang pinakamabisang ruta. Bukod pa rito, natutuwa siya sa pagdi-deliver ng mga pagkain. Sa unang address, sinalubong siya ng isang grupo ng mga kabataang kasing edad lamang niya. Nandito na ang pizza! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Triplets! Nagbuntong hininga ang isang lalaking nasa katamtamang edad habang iniaabot ang pera kay William. Pare-pareho pa ang mga iniisip nila. Ayaw nilang kumain ng mga normal na pagkain. Ang gusto nila ay pizza, burger. Oh, baka gutom ka. Subukan mo ang pingsal mo na may kalabasa sa lalagyan. Umiling si William, ngunit napilitang tanggapin ang alok habang nakakaramdam siya ng awa sa isang ama na nababahala sa kanyang mga anak. Ang masarap na pink salmon ay tila nakakagiliw tingnan kaya pumayag na rin siya. Sa pangalawang address, binuksan ng isang mukhang seryosong babae ang pinto. Agad na kinuha ang nakapak na pagkain sa kanyang kamay at mabilis ang binilang ang pera at agad binigay kay William. Eto para sa order at dagdag pa na 20 pesos kung agad kang aalis dito para hindi ka makita ng asawa ko, okay? Napansin ng babae ang nagulat na mukha ng binata, kaya naman maikli nitong ipinaliwanag na hindi siya marunong magluto kaya't nag-o-order siya ng pagkain. At kapag nalaman ito ng kanyang asawa ay labis itong magagalit. Hindi ba't mas madali kung matuto kang magluto? Madali lang. Gusto mo bang turuan kita? Magiging kusinero ako. Nakangiting sabi ni William. Nag-alangan ang babae noong una, ngunit pagkatapos nitong mag-isip ay pumayag din ito. Nagkasundo silang pupunta si William 2 beses sa isang linggo, tuwing Miyerkules at Huwebes ng alas 4 ng hapon para turuan siya magluto. Nasasabik si William sa panibagong part-time na trabaho. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang magluto. At balak din niyang mag-aral sa culinary school, ngunit hindi kailanman naintindihan ng kanyang ama ang kanyang mga pangarap. Madalas nagalit at kinukutya ni Manuel ang kanyang anak dahil sa kagustuhang maging kusinero, lalo na kapag umuuwi itong lasing. Para sa kanya, ang tunay na lalaki ay dapat mas macho, maging sa propesyon. Sa mga ganitong pagkakataon, simpleng ginagalaw ni William ang kanyang balikat at pagkatapos ay pupunta sa kanyang kwarto. Sinisikap na huwag patulan ang sumasabog sa galit na kanyang ama. Paano nga naman pakikinggan ang isang tao na matagal nang walang trabaho? Dati ay magaling itong karpentero, ngunit nang makipagtalo ito sa kanyang amo, umalis ito at sa inis ay nagpakalasing. Simula noon ay hindi na ito makakuha ng trabaho kung hindi niya gusto ang amo o kaya naman ay hindi sapat ang sweldo. Ilang beses nang nakahanap ng trabaho ang ina ni William para kay Manuel, pero pagkatapos ng 1 linggong trabaho, karaniwan siyang nagpapanggap na may sakit at humihiga sa sofa, kunwaring pagod sa matinding trabaho.
Hindi nito alintana ang manood ng TV, uminom ng beer at humingi ng mas maraming atensyon dahil sa kanyang pagod. Mas gusto ko pang hayaan siyang manatili sa bahay. Pagod na sabi ng ina kay William. Dahil kapag nagtatrabaho siya, wala siyang pinapaligaya. Oo nga, akala niya kasi siya lang ang kumakayod na parang wala nang ibang nagtatrabaho dito. Sarkastikong tugon ni William noon. Huwag mo namang sabihin yan, ama mo pa rin siya. Pakiusap ni Sonia. Noong una, matangkad siya, matipuno at magaling na karpentero. Hinahabol siya ng mga babae, pero ako ang pinili niya. Isang ordinaryong probinsyana na walang pera at walang magandang kinabukasan. Ngumiti si Sonia habang inaalala ang nakaraan at makalipas ang ilang araw, nakahanap siya ng pangalawang trabaho. Ngayon, mas maaga pa siyang gumigising upang magkaroon ng oras na maglinis ng sahig sa cafe sa kanto. Pagkatapos ay tatakbo siya sa kanyang pangunahing trabaho sa paaralan at sa gabi naman ay uupo upang magantsilyo ng mga bagay para sa mga customer. Malungkot na napansin ni William kung paanong ang dating maganda at batang ina ay mabilis na nagbago mula sa walang humpay na pagod. Nasasaktan siya na makita ang kanyang ina. Payat na payat, may mga malabughaw na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Matagal nang nakalimutan kung ano ang mga kosmetiko at magandang buhok. Tumatangging bumili ng mga bagong bagay. At lagi pa rin kulang ang pera. Hindi ganoon kalaki ang kinikita bilang isang tagalinis at guro. At saka nahihiya pa itong magbigay ng mataas na presyo para sa kanyang mga ganchilyo. Ngunit sa halip na tulungan ni Manuel ang kanyang asawa, ay nagbibitiw pa ito ng mga mapanghamak na mga salita. Isa siyang talunan, wala siyang magawang tama, kaya wala siyang kinikitang pera. Sabi ni Manuel isang araw matapos uminom ng alak. At ikaw? Tanong ni William. Ako? Gusto sanang sabihin ng binata na kung magtatrabaho ang kanyang ama, magiging mas madali ang lahat para sa kanyang ina. At hindi na kailangang pampakainin ang walang silbing asawa, ngunit nanatili siyang tahimik. Matagal na niyang napagtanto na wala ring silbi kahit sabihin pa niya sa kanyang ama ang tungkol sa ganoong bagay. Bakit ka tumahimik? Tanong ng kanyang ama. Bingi ka ba o nalunok mo na ang dila mo? Sa galit, lumundag pa si Manuel sa kanyang paboritong sofa at kumilos na tila sasaktan ang kanyang anak. Ngunit natigilan siya na nakataas ang kamay nang makita ang kalmado at matapang na titig ni William na tila hindi natatakot sa kanya kahit kaunti. Tumingin si William sa kanyang ama at iginalaw ang kanyang mga balikat at pagkatapos ay pumunta sa kanyang kwarto habang iniwan ang kanyang ama na lubos ang pagkalito. Bumalik si William sa realidad at ngayon matapos mag-deliver ng isa pang order, tiningnan ni William ang listahan at napagtanto niyang isa na lang ang natitira ngunit mahal at mabigat na order. May mga prutas, alak, salad at iba pang mga pampagana. Malakas na napabuntong hininga si William at naisip na may mga tao talagang kayang kumain ng ganoon. Habang sila ng kanyang ina ay madalas na itlog at mga frozen foods lang ang kinakain. Bihira lang magkaroon ng karne o gulay sa kanilang mesa dahil sa mahal na ang mga ito. Hindi naman siya galit sa mga taong mas maganda ang buhay kaysa sa kanila. Pero wala pa siyang kinakain mula kaninang umaga at ngayon ay nagugutom na siya. Nang maisip niya ang lalagyan ng salmon na regalo mula sa isang kliyente ay gumaan ang kanyang pakiramdam. At higit sa lahat, hindi nito kailangang mamuhay ng ganoong kalungkot sa tabi ng kanyang asawa na kanyang ama. Kung magpapasya ang kanyang ina na makipaghiwalay, hindi na niya kailangang magtrabaho ng sobra. At siya na isang anak ay makakatulong na sa kanyang ina, lalo na at may trabaho na siya. At sa hinaharap ay sisikapin niyang magkaroon pa ng mas magandang trabaho. Sa kanyang pagmumuni-muni, hindi niya napansin na nakarating na siya sa tamang address. Sa pananabik na matapos ang araw, halos lumipad si William sa hagdan at nagmadaling pinindot ang doorbell. Nang bumukas ang pinto, nakita ni William ang lalaking nakasuot ng bathrobe. Bata, bakit ang tagal mong? Naiinis na sabi ng lalaki, ngunit bigla itong napatigil. Hi pa! Malamig na sabi ni William. Para sa hindi malamang dahilan, hindi gaanong nagulat si William. Siguro ay inaasahan na niya ang ganitong klase ng bagay mula sa kanyang ama ng matagal na panahon. Ngunit hindi niya inaasahan na magaganap ito sa ganito kamangmang na paraan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat.
Mahal, ito ba ang order natin? Boses ng isang babae mula sa loob ng apartment. At biglang lumabas ang isang batang babae na may basang buhok at maikling tuwalya na nakabalot sa kanyang payat na baywang na nasa likod ng kanyang ama. Nabigla at natahimik si William. Samantala, kinuha ni Manuel ang order mula sa kanyang anak. At sinabi na pag-uusapan nila ang lahat sa bahay at pagkatapos ay isinara ang pinto. Nang gabing iyon, ang nakayukong ama dahil sa hiya at nangangapa sa pagsasalita ay sinusubukang ipaliwanag sa kanyang anak ang mga dahilan ng kanyang mga ginawa. At umaasa na mauunawaan ito ni William. Sinabi niya na hindi na kaakit-akit ang kanyang asawa tulad ng dati. Hindi na inaalagaan ng sarili at bukod doon ay naging masungit. Kaya't natural lamang na humanap siya ng ibang babae. Hindi makayanan ni William nang marinig niya ito mula sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon ay buong tapang niyang ipinaabot sa kanyang ama ang lahat ng iniisip niya tungkol dito. Ang nanay ko ay nagtatrabaho buong araw. Pinapagod ang sarili para pwede ka nalang humiga sa kama at magreklamo. Sa halip na tulungan mo siya, naglakas loob ka pang lukuhin siya. Ang sama mo. Alam mo, ako ay... Tama na! Biglang bungad ng mahinahong boses ni Sonia na ikinagulat ng mag-ama. Hindi mapakali si Manuel. Nagtatangkang magpaliwanag ngunit ayaw nang makinig ni Sonia. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Mariing sinabi ni Sonia habang maingat sa mga bawat salita. Nakikinig ka ba sa amin? Biglang sumabog si Manuel. Ano, may narating ka ba? Hindi ako nakikinig sa usapan nyo. Gusto ko lang kayong tawagin para sa hapunan. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka na. Mahinahong sagot ni Sonia at pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Sonia hawak-hawak ang isang bag. Habang kinokolekta niya ang mga gamit ng kanyang asawa, paulit-ulit na sinabi ni Manuel na hindi siya aalis. Samantala, tahimik naman pinagmamasdan ni William ang lahat habang nakatungo sa gilid ng sofa. Alam niya na wala ng pag-uusapan pa. Matapos kunin ang lahat ng gamit, matalim na tinitigan ni Sonia ang kanyang asawa, habang si William naman ay tumayo sa tabi niya. Habang nakikita ang ganitong eksena, napagtanto ni Manuel na siya ay talo na. Makalipas ang ilang linggo matapos umalis si Manuel, pumunta si Sonia sa parlor sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. At makalipas ang isang taon, hindi na halos makilala si Sonia. Wala na ang pagod at tahimik na babae na inalipusta ng walang katapusang trabaho. Ngayon ay isa na siyang masigla, maganda at puno ng buhay ng kagandahan at madalas na marinig ang masayang tawa niya sa bahay. Tiningnan ni William ang kanyang masayang ina at hindi makakuha ng sapat sa kanya. Isang gabi, umuwi si Sonia na nakangiti. Ngumiti ito ng misteryosong ngiti at may dalang malaking bouquet ng bulaklak. Hindi nagtanong ng kung ano man si William, ngunit halata niya na mayroon itong manliligaw. Simula noon, halos araw-araw lumilitaw ang mga bulaklak at lalo ring umingiti ang kanyang ina ng misteryoso at nangangarap ng ngiti. Samantala, wala silang narinig na balita tungkol kay Manuel sa loob ng isang taon. Nagtaka naman si William kung paanong bigla na lamang itong nawala ng ganoon kabilis at walang bakas. Sa loob ng maraming taon ay hindi nila ito nagawang paalisin at ngayon ay para itong bula na bigla na lamang nawala. Hindi rin man lamang sila nagkakasalubong kahit saan. At sa huli, naisip ni William na baka ang kanyang ama ay simpleng umalis ng kanilang bayan. Ngunit nang dumaan ang isa na namang taon, ay bigla na lamang nagpakita si Manuel. Tumawag ito mula sa hindi kilalang numero at hindi agad nakilala ni William ang boses ng kanyang ama na naging bingi at malalim na. Sinabi ng kanyang ama ang tungkol sa kung paano niya sa wakas na naintindihan ang lahat at kung paano niya muling pinag-isipan ang kanyang buhay. Humingi siya ng tawad dahil sa hindi siya naging patas kay William at kay Sonia. Napagtanto niya kung gaano siya nagkasala, mas inuna niya ang paglalakwatsa kaysa sa pagtulong sa kanyang pamilya. May trabaho ka na ba? Malamig na sumbat ni William sa kanyang ama at napahinto ito sa kanyang husay sa pagsasalita. William, pero alam mo kung gaano kahirap humanap ng trabaho na may marangal na sahod. Isa akong professional at hindi ko papayagan na may magpahiya sa akin ng ganon. At isa pa,
Tapos na ang lahat sa'yo. Mariin at mabagsik na sagot ni William at pagkatapos ay binaba ang cellphone. Salamat sa pakikinig at ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing ang magkaroon ng isang tunay na pamilya na may pagmamahalan ay napakalaki ng kayamanan. Kaya't pahalagahan mo ang pamilyang meron ka dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandyan sila.